minamahal kong kababayan, muli magandang araw po sa inyo. Sa pagpasok po ng ika-20 siglo, umarap ang mundo sa dalawang digmaang pandaigdig na naghatid ng malawakang pinsala at pag-ihirap sa maraming bansa. Milyon-milyon ang namatay. Hindi mabilang ang mga nawasak na infrastruktura, ari-arian at kabuhayan. Sa Pilipinas pa lamang, nasa 1 milyong katao ang bilang ng nasawi. Kabilang na ang mawawalang kalaban-laban at mga nasa laylayan ng Pilipinas. Dahil dito, nanindigan ang mundo. Kailanman, hindi na dapat pang maulit ang mga trahedyang tulad nito. Katuwang ang iba pang mga bansa, naging kaisa tayo sa paglalatag ng resolusyong nakaangkla sa batayang prinsipyo ng United Nations. Hindi nga po natin maiwasang isipin. Paano kaya kung hindi natuloy ang mga giyera nito? Paano kung sa likod ng mga nagbabanggaang interes ay pinili ng bawat isang bansa na ibaba ang kanilang mga armas at sa mapayapang negosasyon ay iangat ang kanilang kapwa? Ano kaya ang mga tagumpay na maaaring naabot ng mga sundalong sibilyang binawian ng buhay at ng mga bansang lubang na apektuhan ng digmaan? Matapos ang halos isang siglo, nanatiling matingkad ang itinuro sa atin ng kasaysayan. Gaano man kalawak ang mundo, ilang dagat man ang pumapagitan sa mga lupain at lalawigan, tayong lahat ay nasa isang panglalang. Anumang banta sa kapayapaan at kabuhayan sa anumang bansa ay maaaring magpanundok sa kalakhang estabilidad ng buong mundo. Sa madaling salita, nakasalalay sa masusing ugnayan sa pagkakaisa at sa isang direksyong pagsagwan ang kolektibo nating kinabukasan. Ngayon pong araw ng kagitingan, isang bansa muli tayong nagtitipon sa makasaysayang mundo nito upang magbalik-taraw at bigyang pugay ang kabayanihan ng mga veteranong Pilipino at Amerikano ng kalawang digmaang pandaigdig. Sila po ang libo-libong kawan na pumulong na inaharang ang katawan sa bala alang-alang sa bayan. Sila ang nakikipagtuos hindi lamang sa mga kalaban, kundi maging sa lutong at iba pang naramdaman. Sila ang mga magigiting na sundalong nakuhang umapit sa pag-asa sa gitna ng sitwasyong nababalot ng peligro at kawalang katiyakan. Noon hanggang ngayon, nananatiling simbolo ang dambana ng kagitingan, di lamang sa tayong nakadakilang inihandog ng ating mga kawal, kundi sa lalim at lawak ng kanilang sakripisyo sa ngalan ng kanilang kapwa at bayan. Batid natin hindi kailanman matutumbasan ng mga garbong seremonya o mga pag-aalay ng bulaklak ang tunay na halaga ng ginawa ng ating mga veterano. Kaya naman, kasabay ng pagbabalik-taraw sa kabayanihan ng mga Pilipinong nagmalasakit at patuloy na nagmamalasakit sa bansa ay ang pangangalaga sa kanilang kapakanan, kasama na ang kanilang pamilya. Na silang mga hindi nakalimot na unahin ang inabayan kaysa sarili ay hindi kailanman mababayaan ng Estado at Sambayanan. Wala pa po noon, nakatutok na sa kapakanan ng ating mga veterano ang Philippine Veterans Affairs Office. Kabilang po rito ang pagsusulong sa pagbabahagi ng kabuuang bayad ng ating Total Administrative Disability Pensions. Saan? Bukod sa iba pang benepisyo, ay makakatanggap ng 1,700 piso kada buwan ang mga veteranong nakapunta sa edad ng 50 taong gulang. Nakatutukin po tayo sa pagpapatupad ng Filipino Veterans Security Compensation Law, kung saan sinisimulan natin bigyan ng buong kompensasyon ang non-US citizens na ang po sa $7,000 at $5,000 naman para sa mga. Ito po dinero, umabot na sa $4 na milyong ang naibahagi ng kompensasyon para sa mahigit 18,000 na aplikasyon na aprobahan sa ilalim ng ito. Pagdating naman po sa servisyo medikal, taon-taon din natin pinapaitin ang pagtuon sa kalusugan ng ating mga kawan. Patuloy po nagsisilbi ang 100 at 100 na pangungulong
lokal sa buong bansa ang President ng Veterans Memorial Center bilang Regional or Provincial Extension. At ang mabuti pa pong balita, mula nito pero ang subsidy sa mga pasyente magpapanood sa mga pampublikong pasilidad ay tinasta natin mula 800 piso pakyat ng 1,000 at 200 piso kada araw. Muli po, ang lahat po ng mga inisyatibang ito ay nakakapit sa pagkaroon natin ng utang na loob sa di matatawaran pag-aalay ng sarili ng ating mga veterano. Sa huli po, tayong lahat ay nabubuhay sa isang mundong hindi perfecto. Mayroong mga pagkakataong hindi maiwasan ang paggamit ng pwersa bilang kalasan o depensa. Sa kabila nito, hindi ito dapat maging hadlang sa pagsusulong sa kapakanan ng buong mundo at lansak ng kaluhan. Kailangan natin iangat ang bawat isa, ibis na hilahin pababa ang ating kapwa. Nalulungkot nga po tayo na mga nasyon na dating makakatunggali ay makakatuwang at magkakakampi sa pagtataguyod ng malawakang kapayapaan, estabilidad at kaunlaran. Kasama po ang American Japan, napatunayan natin na ang pinakamabisang kalasan laban sa di pagkakaunawaan ay ang matibay na kooperasyon, ugnayan at pagtupad sa mga pantay-tinang batas. Muli po tayo nagpapasalamat sa pakikiisa ng kanilang mga bansa sa ating pamahalaan. Kasabay po natin ipinagdiriwang ngayon ng Philippine Veterans. Kaya naman, sa gabay ng mabuting halimbawa ng ating mga veterano, ialay po natin ang pagbabagong hatid ng pagdalandas sa mga kapatid nating Pilipino, hindi nakuhang matamasa ang bunga ng kapayapaan at kasaganahan ng kasalukuyan. Bilang bagong henerasyon ng mga Pilipino, ipamalas natin ang kahandaan nating mag-alay ng sarili para sa malawakan at makabuluhang pagbabago. Maligayang araw po na katitin. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Thank you very much, Mr. President, for your message. Please remain standing for the exit of Congress.